Okay, sir. You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano ng atong oras karon alas 10 ang takna sa kabuntagon. Doon nakabay gitipigang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamo, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong bilang tungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, maayong buntag ug kumusta? Adlaw karon nga Martes, ika-12 na sa buwan sa Disyembre. Sa ato pa ikaw na lay ihap pila na balang kaadlaw ngadto sa Pasko. Mao magani tingali nga nag-anam kabugnaw ang panahon, ang tubig nga imong mudapat sa imong lawas parte bugnawa. Tungod tingali yun, mauna mong magsingabot ang Pasko, kung abot ang bisan pa niining ingon nga El Nino, pero ang para nako daw nagyoy gipabati nga kabugnaw sa panahon ato niining buwan sa Pasko, niining buwan sa niining Disyembre, niining nagsingabot ang Pasko. O kumusta sa tanan natong mga kaigsuunan nga nagsunod nini nga atong tulumanon. Gali doon ay mga text nga atong dadawat. Anamon talang usa ni kay doon ay mga text nga murag di tingali nako ni maatiban tungod kay may color magudis politika. O niya ikaduha murag personal sa di kaayo ang uban. Muna nga dili ta mo intervenir niya na. Ang ato dinhi sa atong programa daw na tayo mandato gikan sa management ug atong gisunod gyud ang reglamento sa kilusan sa KBP nga ang atong i-report ang balita nga genuine YPK ug unya di sa ta magbinaumao pagpresentar og isyu nga wa tay base dili ta mo hisgot og isyu nga ato lang binuhat ug ato lang mamugna lang sa atong una-una mga isyu nga lungsod nun ug unya angayan sad nga ambita na paambita nato sa mga kaigsuonan nato nga mga Pilipino ug hinaot sa bunta nga hisabtan ta sa atong pipila ka mga kaigsuonan nganong na ato gisunod
ug makasabot kini uban nga dunay text nga kini ilang sobrang burabag sobrang politika di dako wa di kita mo intra niya na kaysa dihang bibiya ko mi-retire ko sa pamulitika sa local government o niya bibalik ko sa karaan ako nga kalihukan o panginabuhi kaniadto sa pagsugod pagyud ko ang pangradyo sa dihang bibalik ako na sa ako yung gipadaplin o gihangir na ang akong pagkapolitiko o ako na gyud ang gisunod sa ang reglamento sa kaklaro o dili binaumao nga broadcaster no mga broadcast ang mga balita dunay atong base ug unya mga balita nga tinuray gyud nga nahitabo og karong buntaga di ay magumusta na sa ko sa atong mga kaigsuonan sa sa Dakbayan sa Ormoc og mga higala nato nga tuwa sa gawas no panghinaota sa nagkalain dapit sa kalibutan dinhi sa Luzon, Visayas ug Mindanao panghinaot lang ta nga ana sa kamo sa mayong pangdawas ang mga kaigsuonan sa nato nga tuwa sa gawas kumusta mo kay kami dire hinay-hinay lang gihapon mga paningkamot munay giingon nga wa gud ka mahayahay pero dili sab kayo hagipon nahala magsugod na ta tingali dayon niining atong broadcast niining atong paghisgot-hisgot sa tinagsip sa mga balita apan sa dili patuguti pahinumduman ko ikaw higala nga naminaw ka sa atong tulumanon panginlabot pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay. Ato dayong sugdan kining atong mga hisgot-hisgot karong buntaga pinaagi sa atong tinagsip sa mga balita. Ang nahitabo gud ron niining simanaha ang headline ang mga hitabo gyud sa atong nasod pagkakaron mao kini gibuhat sa China nga ang ato itaon nga mga igsoong Pilipino nga mobisita sa atong mga igsoon diha sa West Philippine Sea no nagdaa silang mga pinaskuhan o uban pa giduaw ang nahitabo ibabagbabagat gibombahan pag yung tubig sa mga Chinese Coast Guard sa ato pa may order gid ni gikan sa kinasatasan sa ilang kagabhanan ug unya ang atong nakuha nga mga tinagsip sa balita karong adlaw mao kining matud pa ni Senador Tolentino nga maayo tingali kuno tungod sa gibuhat sa niining mga Chinese niining mga higala nato murag higala nga murag dili tinuod nga higala nga mga insect kay mura man gibugal-bugalan og kana bang gidaog-daog dagit in taon tag maayo no gusto ni Senador Francis Tolentino nga ang atong ambasador sa China papauli una mao sa bitaw maayo sa ba ako para nako pabor ko ina murag maayo tingali sa tuod nga ipakita nato sa China nga murag wa na sabta sa kagabhanan sa China nga wa na sa malipay diyan ang ilang gibuhat ug unya batud pa ning ikaduha nga tinagsip sa balita ang Chinese ambassador dinhi sa Pilipinas ang Chinese ambassador kani sa Pilipinas giingon na dinhi nga gipatawag sa Department of Foreign Affairs kini may kalabutan sa pagbomba og tubig dito sa West Philippine Sea. To tingali kay lagi matud pa ni naghain man ta nagpasaka man tag protesta og diplomatic protest kontra sa China tining bag-ong harassment sa West Philippine Sea. Tingali kining pagpatawag sa Chinese ambassador at tingali itonol
sa Department of Foreign Affairs ang ilang inyong protesta ang protesta nato batok sa ilang pagpamumba sa atong mga kaigsuunan nga mobisita unta ngadto sa Ayungin Shoal sa Scarborough Shoal aron lagi pagda og mga pinaskuhan sa atong mga kaigsuunan Pilipino nga tuwa dito. Labi na gyud sa mga pobre in taon natong mga gingisda nga gidad-an sa bunta nila og kurudo, gasolina ug uban pa nga makatabang sa bintawon. Labi lagi niining pagdisyon-disyon mura mag gidisyon-disyon as ang mga mangingisda nato pagsuod na diha sa kanang gitawag og dapit diha sa West Philippine Sea nga atong exclusive economic zone nga mga mao'y atong naandan nga pangisdaan sa atong mga mangingisda apan karon gibabag-babaga na stilang paita asa na malang intaw ni sila ug unya unsa man say base gud mao magunay pa katarungan nga atong gisgutan dito kagahapon on atong Sibya kagahapon ang nasod sa Amerika ang Japan uban pa nga mga nasod nga atong silingan nga doon nag-claim sa diha sa West Philippine Sea medyo bipabati na sa ilang pagsuporta nato niining atong lihok ang manghinaot lang ta akong bodikon lagi nga kining protesta nato kining diplomatic protest medyo maoy himuag base nga magkita kining inunta dunay tinugyanan og di manggali si Presidente Bongbong Marcos og ang ilang presidente sa China si Xi Jinping og di magani kini sila mo'y mag-istorya mga tinugyanan sa duha ka nasod nga magkita aron hisgutan ug unsa bagay angayan natong buhaton nga masolbad kana problema nato sa West Philippine Sea. Ug unya isig presentar ta sa credential, inig presentar ta sa mga katarungan ug base ngano nga maingon ta nga amo na ato iya na sa Pilipinas ug unya kanang giingon sa China labi na gyud ang ilang tigpamaba nga maingon nga kanang dapita diha dugay na amo nang nasunod kuno sa ilang nasunod nila sa ilang mga nangamatay na nga mga leader sa ato pa doon na sila sa tingali kamatuoran ug base sa ilang pag-ingon nga ila na mo manggali nga mo ingon ta nga mas maayo gid tingali sa nga ang magkita gyud aron ator sa dialogue magpresentar ang pikas o pikas sa mga ebidensya kamatuoran nga doon na sila base sa ilang pagpangangkon. O kunya giingon diri bisan gani si Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner murag matod pa galit na galit murag suko kaayo sa iyang nasaksihan nga pagbuli kuno sa Chinese Coast Guard diha sa West Philippine Sea. Pero maura malang gini. Gani doon ay pipila ka mga tiks nga atong nadawat nga maingon nga unsa may mahimo ni anang protesta og dili ang dili kuno ang mga insect mo sugot. Unsa man kuno mahimo niya na bisan pa kuno pila ka libo ka protesta ang atong ipapadangat kung ang atong gituan unta nga atong higala kay kaalyado nato sa dugay-dugay na nga mga panahon pila na ka dekada nga nagpinailuay sa mga maayong mga ideya ug unya gani magtinabangay dunay mga project nga atong gihatag nga ngadto kanila kaha doon natay utang nga loan sa Chinese government nga sa ato pa dunay pagtinabangay na unta nga nakita sa nangaging mga adlaw apan nganong nakalimtan man kini pagkakaron unsa bagi naa diha sa West Philippine Sea unsa gani doon ako'y napunit lagi nga issue nga gisuwat sa usa ka column writer sa Priman
si Atty. Joseph Jimenez nga naghisgot nga ang dako kaayong rason ngano nga ay inunta nagkagubot kita gusto gud sa China nga gunitan kana tungod niya ng bahandi ilawom sa dagat. Pila kuno ka kuan tingali dunay mga fuel, oil diha sa ilawom sa kadagatan diha sa West Philippines nga maoy gusto sa mga minahon sa China. Mao na nga ilang giangkon kana. Pero para nako kung wa sila'y base gani sa giingon nga sa hukmanan sa kalibutan sa International Court muna nagpabor gyud sa Pilipinas nga kana nga area sa diha sa West Philippines iya na sa Pilipinas. Apan ining bag-o kagahapon pananglitan katong pamahayag sa tigpamaba sa China nga mao lagi kuno kana kunong BRP Sierra Madre nga naa diha sa Ayungin Zone mao kuno na buot nilang ipatangtang kuhaon na diha tungod kuno kay ila kana maong area diha hastila do muna giingon ko dunay daghang text diri nga maingon nga do na bakahay kahigayunan pa nga mahusay gid ni kay sa kadaghan sa atong mga protesta mura man og wa lay nahitabo mura sama sa usa ka bayang bungol ang mga Chinese nga dili makabati sa atong ago sa atong pagmahay nganong gibuhat Manila nga anta kada nga area pinasikat sa mga pagtuon sa bisan sa hukmanan sa kalibutan ato na kung iya na sa Pilipinas mao nga manghinaot lang ta nga dili mo resulta gyud og dautan kay murag sa akong tan-aw sa pamahayag sa akong paminaw sa pamahayag sa military o sa uban pa nato nga mga naa sa seguridad sa committee sa inunta may kanabutan grupo sa seguridad sa nasod murag naghinay-hinay kung nangita na sila mga paagi o unsaon nga nangandam na sila simbako og mahitabo yun nga dunay kagumot nga mahitabo maunang mayen ko nga simbako kay ang masakripisyo gunin tao na ini ang mga kaigsuunan manatong ang mga kabataan ang mga pobre natong kaigsuunan kita nga mga munay matawag nga kita mauunyay ta mahaapil unya sa kagubot ug unya kita boy malagmit nga biktima simbakulag parehas na hitabo nga ng kagubot karon sa Hamas tinuod kanang Israel igo lang midipinsa ug unya tungod sa ilang kasupo ila na sa gitinuod ang Hamas ug unya kinsa may gi-report unsa may ato nakita sa TV unsa may atong mabasa sa mga mantalaan sa kalibutan ang atong nabasa mao nga ang nasakripisyo in taon ang mga kabataan daghan sa mga kabataan sa Hamas ang nangamatay mga babae in taon pastilan maunay atong gikabalakan mao manggani nga manghinaota nga kining atong protesta gipadangat nato ngadto sa nga atong diplomatic protest nato tungod sa ilang gibuhat diha sa West Philippines Sea. Murag labi na gyud atong grupo sa mga atin ito atong mga ordinaryong mga igsuon natong Pilipino nga in the spirit of Christmas aron pagsaulog sa sa tungod sa espiritu sa Pasko sa paghinatagay may mobisita ni tinguha nga mobisita unya wa mahinayon ang ilang tinguha nga nag-andam na unta silang daghan nga mga pinaskuhan ngadto niadtong mga nagkalain-lain nga isla diha sa West Philippine Sea nga dunay daghan natong kaigsuonan Pilipino wa mahinayon kay gibabag-babagan na anay mga barriers nga gihimo nga gani ang Cebu sa balita karong buntag ang reconnaissance plane kuno sa BIPAR
gipabuthanas kuno unsa katong mura kuno may warning nga gipabuto may gipabuto ang China aron pag-warning sa reconnaissance plane sa Pilipinas sa BIPAR sa eroplano sa BIPAR sa atong kagamhanan. O sunod nato nga isgutan pagkakaron dinhi ning atong tinagsip sa mga balita mao kining magbantay ta di ay no kay matud pa sa DOH murag siyam na ipatay sa tungod sa dinggi dinhi sa Eastern Visayas ba ni no bao nga magbantay ta di ay kay pagka duna naman di ay kaing daw nako uga ang ordinaryo lang ni nga mga huhilanat pero grabe di ay ni kay baton pa sa report siyam na ang gitaho sa Department of Health nga nangamatay tungod sa dengue. O gunya lain sab nga atong ipasabot nga malipay ta nga ang budget sa nasod sa 2024 wa na milusot na aprobado na sa komitiba sa Kamara ug sa Senado ug matud pa niining report nga atong nadawat karon mao na lang kuno ang kuwag ag prepirma na lang sa presidente sa ato pa inigpirma sa presidente kini ang atong 2024 ang atong 2024 budget sa nasod klaro na balaod na mahimo nang balaod pagpirma sa presidente kay mao na malay kuwang ang iyang pirma aron mahimo na kining balaod sa ato pa wa tay kabulakan nga sa sunod tuig matawag nato kanang giingon nga budget kon budget sa nasod nga atong gamiton nga atong basihan sa atong mga expenditures mga kagastuan dili ta mabalaka kay matawag nato nga pagpirma na malang diay sa presidente angayan masang mutan-aw sad ang presidente kung ang mga project nga iyang gipalusot anaa ba naaprobahan ba daay tao no palihog daw murag ay bisita unsa bay tuyo ni ana ugo niya ni ay sunod nga atong hisgutan sa dili pa diane naghisgot naman ta may tungod sa budget nga ang kuwang ni ini ang kuwang na lang ang pirma na lang sa presidente kay sa gawas ni adto sa balita ni adtong Biyernes Disyembre 8 ang mga priority nga balaudon nga hando sa Malacañang gihando sa presidente muraga lusot naman gani sa ato pa wa nay problema di na tamahadlok kay medyo milusot na ugo niya maayo sa tingali nga atong hisgutan og gamay unsa ba kining mga priority nga mga balaudon nga giaprobahan na sa Kongreso ug Senado ug unya apil na kung mahinayo o kung mapirmahan na ni sa presidente balaod na nga sa ato pa mas maayo sa tingali nga atong huhisgutan og gamay unsa ba maingon ta nga nahasuod ni unsa ba kini nga mga priority bill unsa ba kituyo niadto mian Ang banag abogado. sige nahala niya ang atong nakuha nga mga priority bills baton pa dire gaingon dire pagkatapos kuno sa sesyon ang tanang priority bills nga gilista ni Presidente Marcos ni Presidente Bongbong Marcos sa Legislative Executive Development Advisory Council kung nga iyang gi-mention sa iyang 2022 nga
sa Hulyo 20 sa July 2022 nga suna mulusot kuno matud pa ni House Speaker Romualdez ang first cousin sa presidente. O lagi sa ato pa nilusot na gyud ni. O unya ang pagpirma naman ang lagi kuwang sa ako nagikingon. O unya maayo tingali nga atong hisgutan o gamay unsa ba kining mga priority bills, unsa ba kining mga priority nga balaod nga giingon nga nilusot na nga giaprubahan sa Kamara o sa Senado. Matod pa dire among dilidak pieces of legislation that are kaingon pang milusot na mao ang House Bill number 9674 Revised Government Auditing Code, 9663 Department of una mao ang House Bill 9674 Revised Government Auditing Code. Sunod 9663 Department of Water Resources, 9673 Revised Cooperative Code o 9647 Government Procurement Act. Lain nga listed sa SUNA nga naaprubahan kuno. Other SUNA listed measures na naaprubahan mao ang House Bill 6747 ang Motor Vehicles User Charge, Road Users Tax, 8526 Tatak Pinoy or Proudly Filipino Act, ug unya ang 9662 ang Blue Economy Law. Sa pagsugod sa sesyon ni atong Nobyembre 5, giingon diri ang chamber may focus sa ilang pag-ratify sa 2024 national budget ug pagpalusot sa 11 ka more priority bill sa presidente. Ug unya matod pa diri we are gi-appeal. We are resolute in our mission to fulfill our legislative duties and responsibilities. Our priority focus continue to be the legislative legislative agenda outlined by President Marcos, and we are fully committed working diligently pagpasar niini nga balaudon matod pa ni Romualdez. O kunya, ang 11 ka priority measures nga gilista sa LIDAC mao kining ubay-ubay 11 kini ug bang hinautang makatabang ni sa nagkalain-lain nga problema nga giatubang nining atong nasod. Ug unya ang gilista nga upat ka importante kuno nga measure sa LIDAC mao kuno ang amendment sa Electric Power Industry Reform Act, Republic Act 9136, Budget Reforms Modernization, National Defense Act o Philippine Defense Industry Development Act. The 11th and last sa SUNA list mao ang Motor Vehicle User Charge, Road User Tax. O ngunya, giingon din ang Senado kuno muadyon karong Wednesday night pag-ratify sa upat ka balaudon nga nag-appeal sa proposal paghatag og cash incentive mao na ni base na lang og gawas nga mulusot kini nga balaudon duna nay budget nga nakuyog kay mulusot lang ang balaod ug nya way budget dili gyapon ni maimplementar. Mao na niya sa pag-adjourn sa Senado kuno sa Wednesday night ang giingon diri with the ratification of 4 bills mag-giratipikahan ang upat ka mga balaod apil ang proposal paghatag og cash incentive ngadto sa mga senior citizens in their twilight years. And the proposed no permit, no exam og ang giproponer kuno nga gipropose nga no permit, no exam ban. Gidili kini ang giproponer
nga no permit no exam ban. And there ug unya giingon din Senate President Juan Miguel Zubiri mipahalipay siyang mga kauban sa Senado sa ilang hard work pag-ratify sa Bicameral Conference Committee report that trace out the differences between the Senate and House of Representative version sa balaod. Nalipay ta nga sa ato pa doon naman mga balaodon nga aprubahan sa Kamara ang unya video dili makalusot pag-abot dito sa Senado. Nalipay ta nga ang giingon diri ang Senado ug ang House of Representatives medyo mihikay na, mitris out na, nagkasabot na nga klarohon ang diferensya sa ilang sa gipanusot nga balaod karon nga naa sa Kamara, karon nga naa na sa Senado. Ang upat ka ratified nga measures kuno mao kining ang proposed no permit no exam prohibition act, new Philippine Passport Act, expanding the coverage of the Centenarian Act and the Philippine Salt Industry Development Act. Unya ni ay angayan kini nato. Ako bilibyo ko ni Senador Francis Escudero. Si Francis Escudero, Senador Francis Escudero, nga mo'y may sponsor sa no permit, no exam ban, idili yun ang no permit, no exam ban. May ingon nga, preventing student with unpaid fees from taking an exam is the cruelest of all fines. Sa ato pa, matod pa ni Francis Escudero, nga mo'y nag-sponsor nining no permit, no exam kuno, nga pagpugong sa estudyante nga dunay utang pa sa iyang bayranan sa eskwelahan, pagkuha sa examination kuno, mo'y the cruelest, kanabang unsay eksakto nga, mo'y pinaka grabe, the cruel, kanabang ngilad kayo nga gibuhat the cruelest fines. Mo kuno'y kinakakuyaw, kinakahugawan nga fines, nga silot. Unya another ratified measure mao kuno ang balaodon, amending the Centenarian Act that would give 10,000 cash to the elderly ones. Matod pa diri balikon ko ni hinayon ko ni kay tingalig daghang naminaw ron nga mga senior citizen. Another ratified measures is the bill amending the Centenarian Act that would give 10,000 cash gift to the elderly once they reach the age of 80, 85, 90, and 95. Sa ato pa kamong moabot nag-edad og 80, 85, 90, 95, doon na kuno mo'y tagaan mo kuno og 10,000 na cash gift pinasikat nining balaod kining sa Centenarian Act. Ug unya matud pa diri. Di presentlo ang balaod karon maghatag lang og sa Centenarian og 100,000 incentives. The bill amending the Philippine Passport Law also got ratified. The proposed measure seeks to provide emergency passport to Filipinos who lost their passport while abroad and a convention travel document to a stateless person, as well as penalizes forgery and improper use of passport. The third ratified bill is the proposed Philippine Salt Industry Development Act, which seeks to revitalize the industry in creating the Philippine Salt Industry Development Roadmap. Ratification of the measure paves the way for the bill to send to the President for signing into law. So, nalipay tano na ako kining gihisgutan kining mga priority bill, priority nga mga balaudon nga ratipayan na ako nilusot na naa na sakay na
ni anang atong 2024 nga budget. Ug unya matud pa ni ining report, kuha na lang yun, pagpirma na lang sa presidente. Sa ato pa, inigpauli sa presidente gikan sa Japan nga karong Biyernes muadto man siya aron pagtambong sa usa ka summit. Sa iya tingaling pagbalik, iya na kining mapirmahan ang gikahisgutan nga 2024 budget. Panghinaot lang ta nga mulusot kini, unya manghinaot lang sabta nga kining atong gibasa, kining atong gihisgutan labi na gyud sa mga centenarian. Dili tungod kay ako mo na hingiyon ta, ginihisgot ko ni ini tungod kay medyo baha-apil tan ini kay ikan sa mag-edad og 80, 85, 90, 95 dunay 10,000 matud palagi ni adto gikahisgutan nga budget. Manghinaot lang ta nga kadtong atong mga igsuon nga naminaw karon kining labi na gyud ang mga senior citizen malipay sab nining atong gikahisgutan. Ug unya ni ay nadawat nato nga text gikan ni Tuling. Salamat kayo Tuling nga ni intra ka na sab, di padangat ka na sab sa imong text diri sa atong tulumanon. Batod pa diri niya, maayong buntag Mr. Pipito og sa tanang tigpaminaw kung doon na tay loan sa Chinese government or China, paniguroon unta nato kana pagbayad ang tanan aron dili kayo makatamay ang China kanato. Maisam na. Unya kanang balita sa TV nga daghang Chinese national dinhi sa Pilipinas nga naggrupo-grupo pag-practice pagpusil diha sa atong firing o shooting range, kinahanglan dunay himuon ang atong gobyerno pag-prohibit ni ana. Tingaling Filipino-Chinese ni kining mga reserve, no? O gunya, baton pa din, padayon nun ko ni. Importante maghud nga mosunod ta sa panrutihon nga prevention is better than cure. Paniguroon unta pag-prevent nga dili mahitabo ang dautan nga tinguha sa China dinhi sa Pilipinas kay lisod unya ang pagtambal ni ana. Salamat. Unya tinuod na, no? Pastilan ay Tuling mata dan Tuling, salamat ni imong gipadangat nga text karong buntag nga tinuod og do na manggalit ato ilong ba kay og buingon lagi nga sige mo og dili mo maminaw namo matapos ug unya utangan ra mo. Pastilan tuod, no? Oy nga ug do paniguroon kuno unta nato kana gini imong giingon Tuling nga maniguro ta pagbayad may untag makamati ni ang atong Secretary of Finance, may usab makatabati ni ang atong ubang mga opisyal gawas sa presidente o gani labing maayo ug moabot ni sa dungog sa dunggan sa atong presidente nga kitang mga iyanong lungsuranon mura bag dunay suhestyon nga aron nga dili ang mga Chinese bation og inunta mura bag nakaminus nato kami ngon sige mugsaba diha nga utangan ra mo. Pastilan Ginoo, no? Manghinaot lang ta nga hinay-hinay masulbad nato kining problema nga giatubang nato sa nasod. Hitler o do by text diha Hitler. Wala pa, Sir Chuchi. Okay, nahala. Mupadayon lang ko nining atong mga hisgot-hisgot karong buntaga. Una na sunod na atong hisgutan katapusan karon niining tinagsip sa mga balita mao kining matud pa dire mura kunog imbestigahan
imbestigahon sa Senado ang giingon kuno nga pang-abuso sa mga membro sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. Uy, tinuoray magud nagisabda ambot og tinuod ba sa ning balita nga daghan kuno sa mga kay kini kuno si kining Pastor Kibuloy mura magud og mura ba og wa man sa ni asawa og kuno kay kadaghanan sa mga babae nga membro og tinuod magali ni murag under the command ni Pastor Kibuloy. Mao nga nagplano ang Senado nga imbestigahan ang giingon nga pag-abuso sa mga membro sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. Then manghinaota nga og maimbestigar manggali maklaro ni og tinuuray ba ni mga giingon nga dunay pang-abuso. Manghinaot tanta nga dili na tinuod. Okay, ala. Mutikang taglaing hisgutan karong buntaga. Ni ay ako usa sa ato ang akong gustong hisgutan karon mao kining awhag ni secretary ako dili secretary chairman sa Committee on Education sa Senado nga si Senador Sherwin Gatchalian. Matod pa diri sa balita, if the government kuno were so serious in dealing with the current education crisis as it was in dealing with COVID-19 pandemic, millions of children should have been helped in improving their learning proficiency. Senator Sherwin Gatchalian said on Wednesday sa iyang awhag as he called for support of pouring financial dungagan ang financial resources ang education sector. Kung unsa matod pa niya diri no ni Senador Sherwin Gatchalian, kung seryoso sa pagtubag dining krisis nga giatubang sa atong education department sama sa atong pag-atubang sa krisis sa COVID-19 kuno, kinahanglan matod pa nga tabangan kuno nato kining atong tabangan pag-improve ang learning proficiency matod pa ni Gatchalian. Og unya ang paagi niini pagsuportar paghatag og dugang nga financial resources sa education sector. Matod pa dire sa iyang pamahayag sa Department of Education Program for International Student Assessment PISA sa forum niini si Senador Gatchalian mingon nga gikinahanglan sa gobyerno kuno to bank rule the sector's learning recovery efforts amid worsening literacy and numeracy rates numeracy rates among these school children. Matod pa diri, we are facing an education crisis. Matod pa ni Gatchalian. When the pandemic hit, we poured funds so that we could leave the situation as quickly as possible. If we don't pour resources towards learning recovery, our rise from being inundated in this education crisis will be excruciatingly slow, Gatchalian said in Filipino. Dan sa ato pa ni sa pamahayag ni sa chairman sa department sa education sa Senado nga kung pananglitan manggani dili nato dalion ang pagtabang sa education anining atong education crisis sama sa atong dali ka pagtabang sa atong pandemic nga ato dayong masulbad ang hamaong problema kini kunong pag hinay-hinay nga mura pag kunong our rise from being inundated ang pagsaka sa sa atong education ang pagsulbad sa education crisis kuno mahimong hinay ug dili nato tutukan pag-ayo gahinan og igo-igo nga pundo ang atong education department. Matod pagod niya diri
aside from dismal performance of the Philippines in 2022 PISA, the assessment also highlighted the difference in investment poured by each country towards education. Kay matud pa niya, gawas nga ubos kayo ang ipakita nga performance nato sa 2022 PISA. Kining PISA lagi sa ipasabot niini kining Department of Education Program for International Student Assessment. Sa 2022 report, nagpakita nga the average spending sa atong government per student, no? Atong matud pa diri, ang atong gigasto sa gobyerno, ang gasto sa gobyerno per student, matud pa diri, was 11.030 dollars, which gamay ra kuno kayo kumparar sa uban nga mga nasod nga mi-appeal sa PISA, mi-appeal ni atong gitawag nga Department of Education Program for International Student Assessment nga naggahin og 120,000 per student, $120,000 per students. Kita 11,000 ra, $30 matag estudyante. As the country gears for another attempt of PISA in 2025, Gatchalian knows it is the time to bankroll effort to improve the Philippine performance in the international assessment. Panahon na kuno kini matud pa kay sa karong 2025 ang atong nasod sab kuno mo appeal naman sa PISA karong 2025 nga panahon na kuno karon matud mo karon kuno mo panahon nga kinahanglan mugahin ang atong kagamhanan ug dako nga pundo para pag-improve sa atong performance sa international assessment. Ambot ikaw nga naminaw kanako karon ning akong paghisgot unsa bay imong ikasulti. Ug unya mato dire, the government priorities should be intensifying learning recovery efforts for literacy and numeracy, continuing teachers training and reforming the education system. Tinuuray sabda no kay mas maayo masab kay uban lagi giingon dire nga kinahanglan ang atong mga magtutudlo sab dunay continuing training ug aron nga di sila mabiya sa mga binag-ong sistema sa pagtudlo. The learning recovery budget will be insufficient because it is only 2.9 billion. It's a long way from the 10 billion needed for intensive learning recovery. Sus kadako day kuwang ang atong appropriation, ang budget nato para sa kuwang kayo kay 2.9 billion ra. Pero ang gikinahanglan di ay 10 billion aron makaput nato ang intensive nga gimoy gikinahanglan sa intensive learning recovery. Matod pa sa senador, he would be drumming up support from colleagues in the Senate to tap into contingency fund that could be realigned to the learning recovery budget of the education sector. Panghinaota, magtinabangay sila diha sa Senado. O unya, siya ro man sab, di gid sila makakita og makuha nga pundo ni adtong mga departamento nga wa mogamit ni ini pa. O unya, ilang i-realign adto ihatag sa panginahanglan sa Department of Education. Matud pa dire, the senator said he would be drumming up among the agencies whose contingency fund is eyeing is to tap that of the office of the president. Then nasayon ako nga kung ipresentar ako wa ko'y pagduda nga kung ang presidente makasabot niini nga sitwasyon na matagaan sa tinuuray nga hulagway
ang panginhanglan sa Department of Education ug unya ang kakuwang ang pundo ug unya anha makuha diha sa iyang opisina nagtuo ko nga ang presidente dili sad magdiki-diki paghatag niini ug unya nalipay ta kaayo nga ni ay nakuha nato nga impormasyon ang Baguio City ug ang Cordillera Administrative Region mitap sa lista sa mga siyudad sa list sa cities o sa mga rehiyon nga dunay high English proficiency. Nga sa ato pa ang Baguio City o Cordillera Administrative Region nag-una sa lista sa mga regions nga taas kayo ang ilang taas kayo ang ilang English proficiency. Sa 2023 English Proficiency Index miingon nga ang resulta sa unsa ba ni English proficiency matud pa dire giingon ang resulta sa English Proficiency in-depth country specific analysis of the 19 cities. Baguio City got the highest score with 619, followed closely by Dumaguete City with 618 and Davao 609. Sa ato pa, sa 19 kasyudad sa Pilipinas, nag-unag yun ang Baguio sa English Proficiency. Ang Baguio nakakuha o kintaasan na score nga 690, gisundan sa Dumaguete City 618 ug sa Davao City 609. Among the 18 regions tested ang CAR maoy unsa baning buti pasabot ini unsa baning CAR. Ang among the 18 regions tested, CAR top the list with a score of 616. Gisundan sa Davao region Caraga unsa ning basta kay CAR mo'y nag-una nagtap sa list sa score nga 616. Gisundan sa Davao region 606, Eastern Visayas 596, Manila was only 7th place with 587, while National Capital Region was a mere 4th place with a score of 593. Gilupig di ay ang Manila ug ang National Capital Region sa CAR ug sa Davao ug sa Eastern Visayas. Matod pa dire, lain sa mga report. The Philippines kuno rank 20 among the 300 the Philippines rank 20 ika-20 among the 113 countries worldwide by retaining its overall score of 578 from the 2,200 index and made it to the list of countries with high English proficiency. The Netherlands was number 1 globally. Di kayo takulilat sa English proficiency. Salamat kayo niining maong result. Among the 23 countries in Asia, the Philippines placed second to the top-notch Singapore. Nag-una ay Singapore, which also ranked second globally. According to the index, English proficiency had been highest among Filipinos under the age group of 26 to 30. Di ay kayo mabitin. Salamat kayo. Nunya, matod pa diri. The index which ranked English language skills in countries where English is not the native language was based on the standardized test result of 2.2 million participants from the 113 countries. So, kanindot pa niining balitaan, no? Makaingon ta nga, hinaot nga magpadayon kini. Ang inyong hinay-hinay nato nga
nga pag unsay nga ini pagpakita sa ang ato ug unya kaning tinguha sa ni Senador Win Gatchalian magmalampuson unta siya pagkumbinser sa iyang mga kauban diha sa Kongreso nga sa Senado nga lagi gahinan og dako-dako kining atong Department of Education aron nga masulban atong matagaan tayo og dali-dali nga kasulbaran kining giatubang nga problema nato sa education. O unya nalipay tata sa English proficiency wa pa ta mabintaay kay ang sa report problema ta sa math, problema ta sa science maunay angayan sa tingali nga ato nga kakurian unta. Ug unya ni ay akong napunit nga balita ug manghinaot lang ta nga giingon diri Australia grants scholarship to 54 Filipinos. Ang Australian government mihatag og prestigious has granted the Australian government has granted the prestigious Australia Award Scholarship to 54 Filipinos. The new batch of scholars will start their postgraduate studies in Australia karong Enero 2024. The Filipino contingent will undertake their master's program in Australia, world-class universities. Hasta nindutan ini. Pagkataas og swerte ni ining 54 Filipinos, ining 54 ka mga Pilipino nga adto mukuha sa ilang sa ilang master's degree sa master's program sa Australia World Class Universities. 5 of them will pursue 5 niining 54 ka Pilipinos mo pursue kuno og doctoral degrees of as fellows of the John Allwright Fellowship Philippines. I-pilot graduate fellowship program jointly funded by the Australian Centre for International Agricultural Research and the Department of Science and Technology. O kunya matud pa dire. During the ato na lang yun intiwasyon, no? During the pre-departure briefing, Australian Ambassador He Kyung-yu acknowledged the important role of scholars in strengthening Australia's Philippine relation and contributing to the nation's development. Nindot kayo ni. The program has been an essential component of Australia's partnership with the Philippines. As scholars, you are visible representation of the strong people-to-people link between our two countries. Your Australian education and training will prepare and equip you with the knowledge and skill to help you make a difference in the Philippines when you return. Matod pa ni Ambassador Ai Kyung-yu sa Australian Ambassador. Upon returning to the Philippines, the scholars are expected to implement the re-entry action plan, REP, and enable scholarship to apply their learning to project that will contribute to the development of their respective organization in the community. Among the areas of studies that will be pursued by the batch of scholars are agriculture, okay, very good, aquatic and natural resources, management, digital economy and cyber security education, PERTISAB, governance and public policy, infrastructure and smart cities, law and justice, maritime studies, as well as trade and economics. Hashtag nindo sa hapit ang tanang area, no? Gikan sa agriculture and aquatic and natural resources, management, digital economy, cyber security, education, governance and public policy, infrastructure and smart cities, law and justice, maritime studies, as well as trade and economic.
In September, Australian Prime Minister Anthony Albanese and President Marcos forged a partnership between the two countries that includes boosting educational link to foster invaluable people-to-people connection between Philippines and Australia. Since 2005, over 1,500 Filipino scholars have studied in Australia. The new batch of scholars will join 92 Filipinos who are currently on scholarship in Australia. So, kato pa di ay kining 54 ka Pilipinos da dugang lani ni ining naakaron nga 92 plus di adto 1,500 nga naka-eskwela na sa Australia. Na nahigala wa naman tay panahon ang tudugma sa samang takra o samang istasyon. Kining inyong higala Chuchi Pipito uban sa akong partner dere si Hitler Tawoy sangan sa among manager si Doren Wingge Pipito sa ni Engineer Buyet Pipito. Kami magpasalamat sa inyong pag-uban ug hinaot nga kadtong mga text nga dire ilang gipadangat nga wa pa namo maaksyon ni hangyon ka lang mo nga gamay lang pailog kay gikuha pa namo ang mga data nga ayan nga atong ipresentar. Pero dunay pipila lagi niini nga di gyud nato kaaksyonan tungod kay sobra ra ang politika. Dili ta mo intada yan na o kining uban nga personal ra sab kayo. Dili na mo aton tuyo. Dili ang istasyon manghilabot sa personal nga kalihukan ni bisan kinsa masulugoon man siya sa lungsod o nga ordinary yang lungsuranon. Hangtod ugma og Hitler unsa bay imong nakuha diha nga unsa bay pasalamati di ay usa ang atong mga kaigsuonan sa dili pata manamilit. Yes, Sir Chuchi, may buntag, no? May buntag usab sa atong mga nag-view karon nga adlaw. Labi na, Kusog-kusuga ang imong tingog. labi na kang Melter nga Villanueva, no? Nga mapasalamat tuno sab kami sa nag like og nag send og heart, no? Kagahapon nato nga live stream labi na kang Ma'am Mercy Hinobyagon, kang Batang Pasay, kang Ma'am Doreen Poblete Pipito, kang Joel Rosal, kang Jikboy nga Punggos, kang Caroline Hieronimo, o kang David Manggubat Dilarama. So daghan kayong salamat sa pagsulod ninyo nining among live stream. Mayong buntag kalungsuranon. Okay. Salamat kayo niadtong nagsunod og nag-view kanamo karong buntaga. Og manghinaot ko badikon ko nga kadtong inyong doon na mo'y mga huna-huna o opinion sa mga isyu nga atong isgutan, ipadangat lang na i-text na diha nining atong istasyon o ako balikon paghangyo si Hitler nga ihatag ang numero sa atong telepono diha aron nga mapadangat nila ang unsa may buot pila nga mga isyu nga atong isgutan din nining atong tulumanon ug ang mga opinion na ilang ipagawas sa mga huna-huna nga atong gipabati. Go ahead, Hitler. Aduna sa ditay correction no, sa katong ato nahatag kagahapon nga number. So para dayon nato mabasa o makita din inyong reaction or comment, palihog lang sa pag-text nini nga numero 0921 419 2146 or makita usab sa inyo sa kini siyang sa live no sa Facebook ako kini i-post usab. So daghang salamat. Okay, hangtod ugma. Salamat sa inyong pagkuban kanamo karong buntaga. Hinaot nga si Batala magkauban kanato kanunay. Good morning.